Pero ang ebidensya ko ganito. Number one, nawawala ang 35 million. 2022. Pangalawa, 30 million ang donation in 2022. Pangatlo, ito yung medyo matindi. Pagkatapos ng donasyon na yon, binaha, quote-unquote, ng project itong kumpanyang ito. Dati kasi ang project niya, mga 720 million lang 2021. Pagkatapos ng donasyon, umabot ng 16 billion total ang mga kontrata nitong kumpanyang to. At higit pa dyan, lahat po yun. Sorsogon, halos lahat. Bicol Region, District 1, District 2. Bakit ganon? So, we put two and two together. Ang problema ko dyan, talagang hindi pa natin matutulog. But I'm looking at the ethics part. Senador Escudero, batikang senador, 2 terms plus 1 more term. Sanay ka na sa tumakbo sa politika, sanay ka na sa mga donation. Bakit mo naman tinatanggap basta-basta ang ganitong klaseng pera? 30 million para sa kampanya. Hindi mo man lang tinitingnan. It's just a duty of diligence. And everybody, I expect all politicians to have that duty of diligence. You cannot just accept money from people, especially your friends who get good contacts from the government. That's unbecoming of a senator. We have to save the institution of the Senate. Oh. Pero attorney, yung the very fact that he accepted money from a government contractor, yun pa lang hindi ba bawal na yan? Ang nakalagay sa batas, prohibited donations yan, contributions. A person who has a contact with the government cannot donate to a candidate. Bawal talaga yun. At to kasi ang excuse niya, hindi naman daw siya may kontrata yung kumpanya niya. Pero pag tinignan mo yung kumpanya at saka siya, paros isa lang sila eh. So technically, you can look at it one way. Talagang sinubyano lang lahat yan. Second way, talagang yung kumpanya lang yan. Either way, that money needs to be explained. Where did it come from? Did it come from the missing 35 million we saw in the FS? Or did it come from somewhere else? That's the big question. That has to be answered. Okay. Kasi technically, dalawang personality ng Lubiano, di ba? Siya bilang Lubiano, tapos yung isa bilang kumpanya. Pero basically, ang isang tanong dito, yung personal money mo na 30 million na binigay mo kay Cheese, saan mo kinuha? Exactly. That's the point. Oo. Kasi ito pa nakakatawa, no? Itong si Lubiano, parang anak ng Diyos eh. So meron na siyang kumpanya na, ano pangalan ng kumpanya yan? Si Centerways. Meron pa siyang isang kumpanya, si Metro Waste Healthcare. Ito naman, supplier sa Sorsogon, sa probinsya ni Jesus Escudero noong panahon ng COVID. Ang system pa, alam mo kasi nung panahon ng COVID, walang procurement law, sinuspend ni Duterte. Yeah, para makabilis na bumili. Di ba? Pabilis, di ba? So, ibig sabihin, bahala na si Batman. Bilhin mo kung ano bibilin mo. Kumita na ang kikita, di ba? Yan ang tinatanong ko. Ilang milyong kontrata ang kinita ni Centerways? Na si Lubiano ay 90% owner. Take note, 90%. Halos siya na rin yan eh. Bakit ba paboritong supplier itong si Centerways at si Metroways? That's the question that Senator Escudero has to answer. Okay. Napakalino ng pagkakalatag ninyo nitong mga punto binabanggit nyo, no? Anong gusto nyo mangyari? Anong gusto nyo gawin ng Senado kay Cheese Escudero? Unang-una, importante dito, maibalik naman natin ang dignidad ng mga senador, ng mga politiko, ng mga statesman, dapat. Imbestigahan to, bigyan ng pagkakataon si Senator Escudero mag-explain. Yung accountant na yan na nag-certify na okay yung mga libro nila, explain mo, bakit nawawala yung 35? Bakit, mali-mali ka ba talaga dyan? Kumukuha ka ba ng kontrata sa gobyerno na mali-mali ang mga FS mo? Pangatlo, dapat magkaroon ng disciplinary action. You know, it will take 2/3 vote for the Senate to expel Senator Escudero. I'm hoping for that, but I don't know if that will happen. But either way, dapat may mangyari dito. Hindi na ito po pwede. Institutional problem to. It's not just a problem of the Senate. It's a problem of procurement process. It's a problem of our corporate finance law. And of course, nasabi ko nga, yung election finance law yan, isang malaking kahangalan yan. Yung ganyang klase na i-declare mo lang, tapos wala naman nag-audit, wala naman pag-check, wala yan. Dapat yan baguhin na. Hindi tayo pwede ganito. We have to stop being like this. How confident are you na kikilos po rito yung Senado? Kasi they protect their own, hindi po ba? After mag-speech ni Escudero last week,
Ang daming kumamay sa kanya. So, hindi natin na maiwasang isipin na poprotektahan itong si Jesus Escudero at baka walang mangyari sa complaint ninyo. Well, kami mga abogado, meron kami paboritong kanta, Impossible Dream, di ba? So, kakanta-kanta muna tayo, Impossible Dream. But we have 3 senators there. Palagay ko naman, maayos mag-isip. And the others can have their lucid moments, can they have the bright moments. Sometimes baka sana maisip nila ang tungkol sa bayan. We don't know. The politics here change all the time, di ba? Malay natin. Ay, naniniwala pa rin ako. Wala namang bobo dyan eh. Sa Senado, 24 people. Wala namang bobo dyan. I mean, all of them can think. At nung ginawa ko itong complaint na to, sinigurado ko, lahat ng senador maiintindihan ito in one reading. At itong sana, hindi mo na lang siya matagalog, napakahirap tagalogin ng technical terms ng corporate law. Pero maintindihan nila ito, sana maintindihan nila. At alam mo, sinasabi ko, yung pagiging senador, hindi niya naman yan, hindi naman nakatatak sa dugo niya yan. Yan ay isang institusyon. Igalang niya yan. Ang isa nga, kung maalala mo, itong pleading ko, ang unang-unang kinote ko dito, si Senator Jovito Arsalonga. Asa na mga salonga sa panahon na to? Palagay ko may mga salonga dyan. Palagay ko may mga tanyada pa dyan, may joke pa dyan. So we have to trust in the institution and its ability to change and reform itself. So that's why we're doing this. Ano po ba yung proseso sa ethics? Pwede bang upuan lang yan ng komite, hindi pansinin? Well, parang impeachment, plenary. They have all the power in the world. However, they're answerable to the people. And I'm very happy that many people have responded to these complaints, which means they actually think I have something here. Because I hope I can gather them, we can make the Senate accountable to this, accountable to us. We'll follow this up. I'll try to post what's going on in this case. There's the November 30 March again, sasali kami doon. Sana pag-usapan na makita ng mga senador, hindi na pwedeng baliwalain ito. Hindi na, kasi sobra-sobrang nangyari. Hindi, maraming nabaha. Pagkatapos, bilyon-bilyon ng inubos ng pera ng bayan. Huwag naman ganyan. Diba? Hindi naman pwede na yan. Tapos tayo dyan. I completely agree with you, Attorney. Siguro, one point of disagreement that I have with you, yung sinabi niyong walang bobo sa Senado. Not to be sarcastic, no? I think it's not an issue of people finding it difficult to understand your pleading. It's a matter of whether they would really stand up for what is right. Madaling intindihin pwede na uunawaan nila, pero yung paninindigan ng problema. Oo, umaasa pa rin ako sa kabutihan ng tao Alam mo, lahat naman ng santo naging mga salbahing tao, San Agustin, lahat yan. Hindi naman yan naging santo agad. Lahat ng tao, they go through a moment in their lives. They've been bad people, they've been very selfish. And then at one point in their life, God will touch their souls and say, ayoko na, babaguhin ko na yung buhay ko. Magpapakabuti na ako. Gagawin ko na yung tama. Malay natin, di ba? Bilog ang mundo. It will happen. Okay, I really admire your optimism, Attorney, no? Pero maiba ko ng konti. Will this be the loan forum kung saan gusto niyong panagutin si Jesus Escudero o meron pa kayo ibang balak na puntahan? For instance, disbarment case and other forums. Alam mo, yung ebidensya kasi, inaral kong mabuti. Kung ikaw ay abogado, ang pinakamahinang forum kung saan mo ipafile ko, yung Senate. Bakit? Baka magkampi-kampisil din Diba? Hindi mo alam diba? Pero ang ebidensya ko, sapat pa lang para sa isang ethics complaint. Hindi pa to sapat, palagay ko, para magkaroon ng magandang kaso sa ombudsman or sa COMELEC. I don't know kung ano nangyayari dyan. Pero sa basa ko, at least I can tell people here, what happened here is unbecoming of a senator of the Republic of the Philippines. Hindi ito ginagawa ng isang senador na hinalal ng bayan. At dapat, ang exemplar natin ng mga senador, alam ito at isipin nila, mali ito. Mali talaga ito. Hindi ito pwede mangyari ulit.
Opo. Doon sa kontratang nakuha ni, 'di ba, doon sa inyong pleading binanggit niyo, no? Mas lumago yung mga kontrata nitong si Lawrence Lubiano after nung campaign contribution. Okay? Yep. Pwede, hindi man natin kailangan sabihin na direct causality yan, no? Pero there's something there na pwede mong tingnan, hindi po ba? At tulad na binabanggit ko before dito sa aking mga komentaryo, si Cheese kasi nasa position siya, 'di ba? By the sheer position that he held, he was in a position to influence and perhaps provide favors, di ba? Hindi ko sinasabing necessarily ginawa niya, pero nandun agad yung conflict of interest dahil senador siya. Pwede niyang pakialaman yung budget, pwede siya magkaroon ng suasion doon sa takbo ng proseso. Pero dito, meron po ba kayo nakita or at least balak tingnan na kahit pa paano nagkaroon ng direct relation yung donation doon sa pakikialam ni Cheese, perhaps kaya nagkaroon ng maraming kontrata itong si Lubiano. Mahirap yan no? Pero ang isang maliwanag, yung GAA, may pirma ni Cheese doon as Senate President. Yeah. Yung pirma na yon, hindi yun basta nakukuha. Kung hindi pasado sa Senate President ang budget. Yung budget na yan, I presume, matalinong tao yan, abogado siya, something lang dito sa bar. I presume, binasa niya mabuti yan. I presume, binantayan niya dyan yung mga kontrata ng mga tao na kailangan niyang tulungan, quote-unquote. So, yan, I can say, he had a direct hand in that sense because he studied this GAA. That's presumed. Binasa niya yan. Ilang libong mang pahina yan, binasa niya yan. Alam niya ang bawat item dyan. Alam niya ilan ang pupunta sa Sorsogon. Alam niya yan. Ngayon, kung yung pagkaka-budget doon sa Sorsogon, ay may usapan na ang mananalo ay itong kumpanya ni Centerways. Yan ang gap na kailangan i-fill out sa atin ng district engineer who is in charge of Sorsogon. Sana magsalita siya, di ba? Alam mo, kung nakikinig siya, alam mo, sabihin mo na para alam na natin lahat. Mahuhuli ka rin naman. At ikaw lang maiipit kung hindi ka Kailangan ng whistleblower in short. Yes.